Mga kabayan, sa wakas muling naglabas ng magandang balita at pinaka-latest update mula sa ICC dyan sa Dahig, Netherlands itong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon sa abogado, umaasa ang kanilang legal team na maibabalik sa Pilipinas itong si PRRD bago pa man dumating ang itinakdang pagdinig ng ICC sa darating na September 23, 2025. Ayon pa sa abogado, hindi dapat nananatili sa Dahig ang dating Pangulo, kundi dapat ibalik sa Pilipinas at sa sarili nating korte dapat dinggin ang kanyang mga kaso. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Nagbigay din ng latest na update sa Attorney Kaufman kaugnay sa sitwasyon at kalusugan ni PRRD. Ayon kay Kaufman, walang dapat ipag-alala ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dahil maayos ang kanyang kalagayan at hindi siya pinababayaan ng kanyang mga doktor. Sabi pa ni Attorney Kaufman, may pinapaabot ding mensahe si PRRD sa mga Pilipino para sa paparating na midterm election sa bansa. He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Samantala, nasa Dahig na rin sa ICC ang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para dalawin ang kanyang ama. Sa isang interview, makikitang masaya at nakukuha pang magbiro ni Pulong Duterte sa mga media. Ayon sa kanya, asikasong-asikaso ang kanyang tatay sa kanyang detention facility diyan sa ICC, kung saan ay abot ang pasasalamat ni Tatay Digong sa mga nurses na nag-aasikaso sa kanya, maging sa mga DD supporters na patuloy at walang sawang sumusuporta sa dating Pangulo. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon mukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya ng maayos sa loob. Magkakasama sa the Netherlands sina Congressman Pulong, partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanelet Abansenya at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito ay habang nasa Pilipinas naman si Vice President Sara Duterte. Sa dagdag pang mga balita at latest update mula sa ICC na kinaroroonan ni PRRD, tahasang sinabi at binanatan ni Attorney Kaufman ang ilang grupo na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa mga maling impormasyon ay binabahagi sa social media na di umano ay may tinanggihan ang ICC na kahilingan ng kanilang kampo. Ayon kay Kaufman, isa itong malaking kasinungalingan na pilit sinisiraan ang kanilang legal team sa kabila ng mga legal na proseso ang ginagawa nila para sa kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa kakayahan ng mga abogado ni PRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman na maiuuwi sa bansa ang dating Pangulo bago pa dumating ang September 23 na itinakda ng ICC? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat
ni Isidre. So, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba? Wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Eh, ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. O nga pala po, may fake news na kumakalat dyan na di umano, nabasura daw yung aking asylum. How they wish, kasi alam ko gustong-gusto nila ng mga Bangag Incorporated na makita ko na humahalik sa rehas para sa krimen na hindi ko namang ginawa. Well, sorry na lang kayo, hindi po yan mangyayari. At kahit ano pong mangyari, papatunayan ko po na kahit anong kasong isasampa sa Pilipinas, yan po ay panunupil ng karapatan ko, lalong-lalo ng karapatan ng malayang pananalita. Alam nyo ba ho, talagang atat na atat sila makasuhan ako. Dapat non-bailable para mapatay nila itong Facebook at saka YouTube natin. Parang ginawa doon kay Pastor Kibuloy na kapag nagkaroon ng kaso na non-bailable, unang-una silang tatakbo sa Facebook. Hindi po yung mangyayari. Kasi ngayon pa lang po, pinagbigay alam ko na sa Facebook na ako ay asylum seeker dito sa Netherlands. At ang dahilan na ako nga ay asylum seeker ay dahil doon sa tinatawag na unjust prosecution. Gusto kong tapusin na naiinip na ako Kaya lang, walang testigo. Walang pinakaharap tungkol sa mga ICC. Ang balita, yung mga ICC, nandito na pala. Last year pa, yung mga investigador, abogado, kung sino-sino nagdatingan na, hindi ko maintindihan, nandito pa rin. Dagdag pa ng presidential sister, nais nitong malaman ang tungkol sa eroplano na ginamit sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Ngunit maging ang mga kawanian niya ng Securities and Exchange Commission o SEC ay hindi rin pinapadalo sa pagdinig ng Senado. Kumpiyansa ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang maipanalo ang kinaharap na impeachment case. Ayon sa Vice Presidente, nakikita din naman niya kung gaano paghandaan ng mga ito ang napipintong paglilitis. Base pa sa pakikipagpulong sa kanyang legal team kamakailan, tiwala si VP Sara na mapagtatagumpayan nila ang kaso. Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yun sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Walang katotohanan ang kumakalat na balitang na-deny ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na higpitan ang proseso ng pag-verify ng biktima sa investigasyon nito sa war on drugs. Nilinaw ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, wala naman silang request na isinumite sa ICC. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi sila nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened.
Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na dapat hingan ng national ID at passport ang mga biktima para matiyak ang pagkatao nito at upang hindi mahaluhan ng peke. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Cristina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang confirmation of charges nito sa September 23. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, naunawaan niya ang sentimiento ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na hindi nararapat na manatili si FPRRD sa ICC at dapat ay ituloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. Mabuti ang kalusugan at mataas ang moral ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pinakahuling update na ibinahagi ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At dahil papalapit na rin ang midterm elections, ayon kay Attorney Kaufman, ay mayroong mensahe ang dating Pangulo para sa mga Pilipino. Dumalaw na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa tatay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa kongresista, maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Nagpasalamat itong muli sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya. Maraming umaharang sa investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos ang 3 pagdinig ng Senado kung saan ilang testigo ang hindi umano pinahaharap sa komite. Paliwanag ng Senadora, inilunsad niya ang naturang Senate hearing dahil marami ang hindi maintindihan kung bakit tinangay ang dating Pangulo papunta sa headquarters ng International Criminal Court o ICC. Gusto kong tapusin na naiinip na ako Kaya lang, walang testigo. Walang pinapaharap tungkol sa mga ICC. Ang balita, yung mga ICC, nandito na pala. Last year pa, yung mga investigador, abogado, kung sino-sino nagdatingan na, hindi ko maintindihan, nandito pa rin. Dagdag pa ng presidential sister, nais nitong malaman ang tungkol sa eroplano na ginamit sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Ngunit maging ang mga kawanian niya ng Securities and Exchange Commission o SEC ay hindi rin pinapadalo sa pagdinig ng Senado. Wala naman nagsasabi ng totoo, naghahanap ako ng testigo. Kung may testigo, ituloy natin para matapos na. Nauna nang binuweltahan ng Senadora si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa hindi nito pagpirma sa subpoena ng komite para sa mga government officials. Habang nanindigan naman si Escudero at inayunan ng posisyon ng Executive Department na maaaring lumiba ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo sa pagdinig dahil sa executive privilege. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were 2 activist victims representatives by the names of Joel Butuyan and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict
victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Cristina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Alam ho ninyo, nung aking tinanggap ang imbitasyon at hamon mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado, nung ako ho ay nag-file initially ng aking Certificate of Candidacy, ako ho ay independent. Dahil sabi ko, ang aking katapatan ay tanging sa sambayan ng Pilipino lamang, ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang nais kong kasama, ang nais kong kapartido, ang nais kong kakampi ay kayo, sambayanang Pilipino. At naglaon ang ating kampanya, nag-usap kami ng masinsinan ni Pangulong Duterte at sinabi niya, Vic, ia-adapt ka na ng PDP. Kung kaya't ako ay naririto ngayon sa harapan ninyo, kabahagi ng PDP at ng Duterte. Mahirap sundan magsalita si Senator Bato sapagkat bukod sa malambot ang katawan at magaling sasayaw, magaling din ang boses at marunong talaga kumanta. Subalit, pagka ginawa ko yung pakiusap mong sasayaw, malamang mag-uuwian kayo. Kanya pakinggan nyo na lamang ang mga mahalagang usaping panlipunan na dapat ninyong gawing gabay pagdating ng halalan sa pagpili ng inyong mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Katulad ninyo, ako ay nabudol din. Kanya gagamitin natin ang ating kolektibong puwersa. Tayo'y maninindigan, tayo'y magsasama at ating ibabasura ang katunggali ng Duterte. Lalabanan natin ang higit na laganap na korupsyon na bumabalot ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita ko napakarami nating mga kapatid na nagmumula sa PNP, ang iba siguro ay sa military, tayo'y sinisecure at sinisigurong ligtas ang ating payapang pagkilos at pagdaos nitong ating rally ngayong gabi. Kaya nais ko rin kilalanin at pasalamatan ang ating mga kapatid na pulis at mga militar. Maraming salamat sa inyo. At dahil tayo'y nagpapasalamat sa kanila, kinakailangan malaman din nila at malaman din ninyo kung gaano kaanomalya ang kasalukuyang 2025 national budget. Ang budget po ng Pilipinas ngayon ay nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Trillion. Subalit, saan napupunta ang pera ninyo? Nasaan ang pera ng sambayanang Pilipino? Ultimo, ang pensyon
ng military and other uniform personnel, kasali na ang mga kapulisan. Ngayong 2025, binawasan kayo ng 81 billion pesos ng Marcos administration. Kailangan malaman ninyo yan. Para sa ganon, ang kanilang katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kundi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas.